Ang Japan, ang bansang maraming may pagmamalaking kultura na hindi mo aakalain na nag-i-exist pa hanggang sa ngayon. At masasabi din natin na ang Japan ay isa sa pinakamagandang bansa na masayang pasyalan dahil sa dami ng tourist area nito na makikitaan talaga ng magagandang lugar na puno ng kultura at kalinisan dito. Marami ng development at mga high-tech na rin ang kanilang bansa na makikita naman sa iba't ibang parte ng lugar nila. At ang Japan ay isa sa maayos at peaceful na bansa na konti lang ang bilang ng krimen at gulo sa kanila. Alam niyo ba na may isang kasaysayan ng Japan na nagbigay ng sakit ng ulo sa mga otoridad o masasabi mong sakit ng ulo ng bansa nila? At ito ay ang mga sukeban. Ano nga ba ito? Ang sukeban ay masasabi natin na delinquent girl o girl boss na nagbibigay ng sakit ng ulo sa kanilang lipunan na nagkakaroon ng malaking problema dahil sa kanila. Hindi nila napigilan ang pagdami ng mga sukiban noon. Ang tanong, sino nga ba talaga sila? Sa video natin ngayon, kilalanin natin ang mga nasa likod na tinatawag na sukiban. At bakit naging sakit ng lipunan ito sa Japan, samantalang ngayon ay ibang-iba ang kanilang bansa? Alamin natin ang mga nakatagong histeryo ng sukiban. Tara, simulan na natin. Histeryo. Ang sukeban ay salitang Japanese na masasabing delinquent girl o boss girl. Ito ay mga grupo ng mga kababaihan na nakatambas ay grupo ng mga gang. Pero lahat ng miyembro nito ay kabataang babae lamang. Nagsimula kasi ang grupo na ito mula nang hindi tinatanggap ng mga bancho ang mga kababaihan sa grupo nila. Ang bancho ay mga kabataang lalaki naman ang mga miyembro nito na isa din sa nagpasakit sa ulo ng lipunan ng Japan at nangyari ito mula nang matapos ang World War II. Kaya ang mga kababaihan ay gumawa ng sarili nilang gang o grupo para maipakita sa lipunan na may sarili silang pananaw bilang mga kabataang babae. Ang bancho at sukiban kasi ay parehong mga subculture na matatawag. Ano nga ba ang subculture? Ang subculture ay tumutukoy sa grupo ng mga tao na kabilang sa iisang kultura kung saan meron silang iba't ibang paniniwala na nakapaloob lamang sa kulturang sinusunod nila. At ang subculture din ay tumutukoy sa pagbuo ng kani-kanilang paniniwala ukol sa politika, kultura, paniniwala at iba't iba pang mga usapin. Halimbawa na lang ay nauuso sa bansa natin ang mga bisikleta na nagkakaroon ng grupo para mag-travel sila sa lugar na gusto nila. Pero iba ang kanilang kagustuhan pagdating sa itsura ng kanilang bisikleta. Minsan, pagandahan pa nga ito. Kaya may kukumpara ang bancho at sukiban dito at iba ang kanilang paniniwala pero iisa ang kanilang pananaw sa grupo nila. Nang matapos ang World War II, unti-unting nagkaroon ng problema ang Japan dahil tumataas ang dami ng krimen sa kanilang bansa. Ang masaklap pa ay ang mga kabataan pa ang madalas na involved sa mga krimen na ito. At dumating na nga ang taong 1950. Lalo pang tumaas ang mga krimen sa kanilang bansa at dahil sa dumarami na ang kaso ng mga kabataan at tinawag na nga nila itong juvenile delinquency. Ang juvenile delinquency ay paggawa ng krimen, offensive o illegal na gawain ng mga minor de edad o mga kabataan. At mayroong isang pangyayari noong taong 1950 na isang napakalaking balita ang nangyari at kagagawan ito ng 19-year-old na lalaki at tinawag nga nila itong mistake incident. Ang insidente na ito ay nangyari noong September 22, 1950. Meron isang truck na papuntang Tokyo University na meron daladalang pera na nakakahalagang 2 milyong yen.
Ang pera na ito ay para sa mga workers ng university, para sa kanilang sweldo, kaso hindi ito nakaabot sa destination nito dahil ang isang binata na nagngangalang Yamagiwa ay pinatigil ang truck. Pinasok ang truck at ginilitan ng leeg ang isa sa 3 lalaki na sakay ng truck at ang 2 ay pinababa at tinakas ng binata ang truck. After 2 days, natagpuan ng truck sa isang lugar kung saan natagpuan din si Yamagiwa Hiroyuki na kasama pa nito ang kanyang girlfriend at nagsasaya pa ang mga ito. Pilit na pinaniwala ni Yamagiwa ang mga pulis na hindi daw siya iyon at sinabi pa nito na isa daw siyang Japanese American at dinagdag pa nito na, "Oh, Misuteko Jigen." At dahil sa sinabi niya na ito ay binansagan niya ang insidente na ito na "Oh, mistake incident." Ang kwento o balita na ito na nangyari noong taong 1950 ay isa lamang sa mga kaso na naging malaking problema ng Japan dahil sa pagdami ng mga gang sa kanilang bansa na ang mga kabataan ng mga dahilan. Ang bancho ay mga street gang ng mga kabataang lalaki na kumakalat sa iba't ibang parte ng bansang Japan. Nang unti-unti nang humihina ang mga bancho, dito naman nagsimula ang mga sukiban. Ang sukiban ay mga gang ng kababaihan o mga badass girl sa iba't ibang paaralan o street gang sa Japan noon na nagsimula na naman ang mga kaguluhan din sa kanilang lipunan. Katulad ng mga gawain ng mga bancho, mga nagnanakaw, riot, gulo, pagpoprotesta at iba pang gawain na hindi kaaya-aya sa lipunan ay ginagawa din ng mga sukiban. Mga malalakas na kababaihan din sila at talagang kaya nilang makipagbuno sa ibang grupo kahit kalalakihan pa ang kanilang kalaban. Pero nagsimula lamang ang sukiban dahil sa isang issue sa mga paaralan at nagsimula ito sa kanilang school uniform na hindi nagustuhan ng mga kabataan na babae noon. Ang nais kasi ng mga paaralan na magkaroon sila ng uniform na long sleeve na blouse para sa pangtaas na kasuotan at napakahabang palda na halos abot sakong na. Ginawa ito ng mga eskwelahan dahil para maiwasan ang mga sexual harassment at maprotektahan ang mga kabataang babae. Ngunit maraming kabataang babae o mga estudyante ang umalma sa ganitong kasuotan. Kaya ang iba ay ginawa nila ng style ang pagsuot ng kanilang uniforme para naman kaaya-aya sa paningin ng iba. Katulad na lamang na ang kanilang palda o skirt ay paiikli nila at magsusuot sila ng mga Converse shoes. Itataas nila ang kanilang blouse na makikita na ang kanilang pusod at kukulayan ang kanilang buhok na kulay blondie. Pinapakita nila ang kanilang pagre-rebelde sa kanilang mga pormahan sa komunidad nila na against talaga sila sa kanilang mga kasuotan. Ang mga nakapagtapos na sa kanilang pag-aaral ay allowed pang magsuot ng kanilang uniforme at pinapatahian pa nga nila ito ng mga disenyo o mga kanji. Ang kanji ay sulat ng mga Hapon ngunit gamit ay Chinese character na mga letra. Hindi lamang sa kanilang kasuotan sila ang naging dahilan sa pagbuo ng mga gang group nila, kundi para mapantayan din ang mga bancho na grupo naman ng kalalakihan upang ipakita sa lipunan na kaya din ng mga kababaihan na maging siga sa lipunan nila. Sa katunayan, isa din dahilan ang pagtanggi ng mga bancho sa kababaihan na isali sila sa grupo ng mga ito dahil kalalakihan nga lang ang maaaring maging membro nito kaya ang ibang mga kababaihan na kabataan binuo ang girl gang na ito. Ang sukiban ay ipinangalan ng pulisya para sa mga gang na kababaihan sa kanilang bansa na tumataas ang bilang nito noong 1960. At nakakahanga din talaga ang mga sukiban. Bakit? Nakabuo lamang sila ng miyembro na umaabot ng 20,000 na dinaig pa ang mga yakuza. Alam naman natin ang yakuza ay isa sa mga kinatatakutang grupo sa Japan o mga sindikato na nakakagawa ng mga krimen na kahalintulad ng mga mafia.
Ang sukiban o mga rebel girls na masasabi natin ay ginawa lamang nila ang kanilang nais at ipakita ang kanilang fashion, na hindi sila kumukontra sa nais ng kanilang lipunan kundi ipakita na may kakayahan ang kababaihan at may karapatan din sila na magsalita. Ang pagsusuot ng mga kasuotan na nais nila ay para ipakita sa lipunan na kahit medyo kaakit-akit ang kanilang kasuotan, dapat ipakita ng mga kalalakihan na irespeto din sila. Kaya noong 1916, nagkaroon ng tinatawag na sexual revolution sa kanilang bansa na pinaglalaban ng mga kababaihan, at isa na nga dito ang mga sukiban. Naniniwala kasi ang mga sukiban na ang mga babae sa kanilang lipunan ay bigyan din ng respeto na katulad sa mga kalalakihan. At ipakilala sila sa kanilang society ang mga kakayahan na meron ng mga kababaihan at talento na meron sila. Sa panahon natin ngayon, dapat talagang pantay-pantay ang tingin sa bawat isa, babae ka man o lalaki, bata ka man o matanda, at dapat isa katuparan ng mga batas na karapatan ng mga kababaihan para mapangalagaan at maproteksyonan din sila sa lipunan. Kaya kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?